Sara Duterte impeachment trial. Magandang umaga. Alvin. Hi, good Magandang umaga, morning. Doris. Opo. Magandang umaga, mga kababayan. Good morning, Opo. everyone. Kayo ba ay nagulat dun sa balitaktakan ng depensa at saka prosekusyon? Kasi kung sa'yo, parang natural kay Kapunan yung parang kasi kilala ko siya, pwede rin. Parang ganun talaga ng iinis Correct, yun. Parang correct. parte ng strategy. Did you see anything wrong with what Attorney Lorna Kapunan did yesterday? Para mo naman sinabing nagugulat ka pag bumabagyo. Ikaw naman. Alam mo naman si Tita Lorna, talagang strong personality siya. Ganyan lang talaga yung character niyan. Pero yung mga insidenteng ganyan, minsan nangyayari talaga yan sa trial, no? Kasi syempre, yung alam mo, tignan mo lang yung panahon na nandun sila, nakasalang sila doon, matagal yan. Tsaka unti-unti, kailangan mo ng maraming pasensya, di ba? So nangyayari yan na nagkakasagutan ang mga abogado. Pero kung mamarapatin nyo, kung ako yung magbibigay ng payo, ang solusyon, o hindi naman solusyon, ang tamang paraan para ma-manage yung sitwasyon na yan, ihampas mo yung martilyo, isuspend mo yung proceedings ng 1 minuto at tawagin mo yung 2 abogado doon sa harap mo. Doon mo sabunin. Tama yun, ano? Ginagaso din sa mga pelikula, nakikita mo yan eh. Oo, pero Anong tawag nagulat doon? naman ako kay attorney. Hampasin. Ihampas ang martilyo. Teka lang, Hindi, tumabi mali yung tayo. word na ihampas eh. Pukpukin. Pukpukin. Pukpukin oo. mo yung Pukpukin, ano. sorry. Yung gabel, ano. Hindi. Huwag natin hampasin ng martilyo. Krimen yun. Oo. Pukpukin. Ihampas doon sa Gabel. Sa gabel, Yes, yung Yun. gabel. Oo. You summon the lawyers, palapitin mo doon sa harap mo, then you tell them, Oo. you stop it, the two of you. Oo, I won't tama. have you fighting. Ah. Present your cases and be professional. No personal remarks and stop provoking one another. Now, shake hands and go back. Ganun lang yun. Anong tawag mo doon sa mga pelikula? Napapanood ko yun sa Approach. Parang ganun, di ba? Approach the bench ba tawag doon, Tama. attorney? Both counsel, approach the bench. Approach the bench. Oo, ganun dapat ang ginawa. Yes. No? Pero, Yes. pero, Alam mo kasi, Alvin, matagal na rin akong labas-pasok sa kaso, di ba? Minsan ako yung kinakasuhan. But yung attitude at behavior ng judges nagbabago kasi as the generations change. Nung araw, mas stricto. Ngayon, marami na tayong mga politically correct, ganun. Pati yung judges, sobrang ingat minsan, di ba? Well, they're very polite, which is nice. But minsan kailangan talaga yung huwes maging firm. Nagkaroon ako ng kaso, nagwala yung defendant, sinasakal yung sariling abogado. Alam mo, yung huwes, alam mo, edukada, galing sa private practice sa isang di-kampanilyang opisina. Pero wala sa niya na yung magalit at may mga pulis doon, pwede niya sanang ipakulong 'yon. Akalain mo ba naman nung finally binitawan yung kalabang abogado, sabi niya, "Oh, what's the matter? Ganito, ganon." Ay nako. Hindi ko alam kung sino sa kanila yung pupukpukin ko nung gabel eh. oo po. Hindi, punta ka muna. Si Attorney- Alvin na lang Attorney po Roy. ang pukpukin yun ng gabel. Huwag mo ako'y damay dyan. Okay. Bago natin iwanan yung usapin, ano po, sa palagay po ba ninyo, nag-overboard yung 2 private prosecutors? O, sumobra. Sumobra. Ibig sabihin ng overboard, sumobra. Si Kapunan at saka si Ligutan. Si Ligutan naman, nag-post naman sa social media naman. Mali din naman kasi sinabi ng depensa. Sabi niya, allowed yung Allowed misleading. daw. Oo, Ang tama. gusto pa lang sabihin ni Attorney Ferrer, leading. Leading. Magkaiba Oo. yung misleading sa leading. Ang tanong sa iyo, Attorney Roy, did they go overboard? Both parties? No, the prosecution. Okay. Kasi ang sinisita ang prosecution na nagrereklamo depensa eh. Okay. What do you think, Attorney Roy? Alvin, yung matagal ko na sinasabi nyo, sa inyo, Alvin at Doris, ang impeachment ngayon, iba na. Kasi nga, di ba, yung social media online na eh. Di ba, real time. So, lahat ng mga usisero dun sa labas, nakatutok.
Yun ang problema. Siyempre, pag may sinabi kang ganun, kumakalat at nagkakaroon ng sagutan doon sa labas. Hindi ba? Now, does this happen in real life? Oh, yes. Kagaya nga nung sinabi ko sa iyo, yung kaso yun, yung defendant doon, sinasabi doon, ini-email ini-email yung Korte Suprema, ini-email yung judge, yung mga ibang korte, kinuha niya yung mga email bayad daw yung judge, ganito, ganon, kung ano-ano sinasabi doon. Hindi naman dinidisiplina. You see? Kasi nga, yung attitude ng courts maging very forgiving, very tolerant, di ba? Ito nakagawian ng ating lipunan Nasusundan 'yun. Kaya pag di ba, yung nagiging time mapagpatawad kahit na iba yung behavior. Ngayon dito sa insidenteng to, hindi ako nagugulat na nangyari 'yan. Kasi talaga sa makikita mo naman, Alvin, yung mga comments ng mga trolls, it's bound to happen. Now, yung pagsawsaw ng mga abogado sa sagutan na ganyan, yan talaga pwede silang pagsabihan ng korte. Nakita ko yung mga palitan, hindi naman Hindi man overboard, hindi man sobra. Hindi naman offensive or what, pero supili na yan habang maaga pa. Di ba? Sinabihan na sila wag na kayong magko-comment tungkol sa kaso, etc. Pero to be fair, ito naman hindi sakop ng sub judice rule. Kasi hindi naman to sa merito ng kaso. Procedural naman Yes. Yung lang mga naganap, mga lumabas na konsepto doon sa trial, no? Halimbawa, kung ang naging comment ni Ligutan inexplain niya yung ibig sabihin ng leading, misleading, etc. Siguro naman walang problema doon. Pero kasi yung comment niya parang may pasaring siya doon kay Attorney Ferrer. So, yun, nagkasagutan. Anyway, magruruling daw on Monday. Ako ang payo ko kay Senator Cheese, kay Presiding Officer Cheese, gamitin mo yung gavel para magkaroon ng konting disiplina. Pwede naman kasi ang pag ginawa, pinalapit mo yan, patayin mo yung mikropono, pwede mo diretsuhin yan, off the record, di ba? At susunod yung mga yan, matatauhan yan pag ginanon mo. Actually, may kapangyarihan si Presiding Officer Cheese ng partner Yes. Pwede niyang sabunin, no? Walang mic para hindi mic. mapahiya. Off the record yan. Off the record yan. Parang tatay lang, 'di ba? Na sinusuheto ang mga anak. Parang maestro dun sa classroom, 'di ba? Oy, kayo dalawa, tama na, kundi stand in the corner kayo, whatever it is, 'di ba? Pero alam mo, maybe it's time that di ba? Pero alam mo, maybe it's time that we stop playing to the camera. Wag na tayong parating conscious na patakbuhin natin to ng maayos para magkaroon ng dignidad yung proceedings. Okay. Ang hirap-hirap na nga sundan dahil technical, nakakabato. Tapos, hindi ko malaman kung ito ay magiging comedy o action. Kailangan yan, inaano natin, wag natin hayaan na progress yan sitwasyon. Sige po. Pero hindi po kaya yan, partner, nasa lang ako, hindi po kaya yan strategiya ng magkabilang panig, yung sa ganong klaseng strategy na playing to the crowd sa laki po ng kaso na ito. Natural yan kasi it's a very tiring, nakakapagod po na kaso yung impeachment. Buong magdamag kayo dyan
araw-gabi, buong magdamag kayo nandyan, walang tigil yan. Pag uwi niyan, balik na naman, aral ulit yan. Nakakapagod talaga yan. Opo. Mahirap magtimpi pag nandun ka na. Di ba? Tapos yung nga, nakababad ka, syempre maraming nanonood, alistong-alisto ka. Pag konting meron ka lang napuna, gusto mo kaagad sanggain, di ba? Oo. So, makikita nyo naman di ba, doon sa mga nakaraang araw, makikita nyo yung behavior ng mga abogado di ba? Yung iba mapagtimpi, maingat, di ba? Umiiwas sa hindi na kailangan pang pagdidiskusyon o pag-aargumento. Pero yan, mahirap talaga i-sustain yan kasi syempre tao lang tayo naintindihan naman natin yun. But that is why yung presiding officer, meron siyang karapatan at obligasyon, di ba? At obligasyon na panatiliin mahinahon, ayos, walang personalan. Dapat parati niya sinisiguro na ang relasyon ng mga magkatunggali ay maayos. Okay. Opo, Kasi opo. pag hindi mo ginawa yon, hindi yan paano kayo magkaka-stipulation? Paano kayo? Yung nga, di ba, nag-Indianan pa sila dun sa mga marking, Yun nga, sabi nila. ghosting pa, kung ano-ano. Tama na yung pa-cute. Ayusin nyo na yan. Sige. Punta tayo sa testimonya. Ano po? Ang Yeah. pinapalitaw kasi ng depensa is wala namang na-disallow. Walang illegal. Walang Sa illegal. ginawang pag-disburse ng pera ng Vice President galing sa kanyang confidential funds. Nag-stick ba between the presentation, the direct and the cross and the redirect and the recross, alin sa palagay mo ang mas nangibabaw at tumatak sa isip ng publiko? Ang nangibabaw yung alitan ng mga abogado. Yeah, of Yung course. Yun na nga. But dumiretso na tayo. Ano bang, syempre, aaminin ba naman ng depensa na merong illegal dun? Syempre, wala, di ba? Ang problema ito, naalala mo ba, Alvin, yung Back to the Future na pelikula? Opo, ano pong pelikula? Yung Back to the Future, yung Ay, meron oo. sa kotse. Back to the yun. Future. Oo. Oo. Dapat ganun ang ginagamit nila kasi ang pinagpipilitan nitong depensa yung dating circular, yung dating rule na nung kailan mas maluwag ang palakad dyan sa confidential funds. Nung araw ang tawag dyan intelligence funds kung naalala nyo. Yung mga panahon na yun, pag binigay yung pera sa ahensya, halos hindi na tinatanong. Kasi nga, yun nga, mga secret daw yan, etc. Etong 2015, nagkaroon yan joint memorandum na yan. Tapos ginawa nga itong ICFAO, ayan na, sinusubaybayan na at ino-audit na yung mga pondo na yan. Ginawa na ng mga guidelines at kung ano-ano. Gayunpaman, marami pa rin nagsasabing masyadong maluwag ang rules, no? Masyadong maraming oportunidad para sa pang-abuso. Pero ang problema nga kasi, pinipilit ng depensa na hindi to illegal kasi meron pa itong 1992 na rules or guidelines na kung saan talagang kinikilala na itong mga pera to hindi dapat ibunyag kung saan ginamit kasi nga sensitive at saka national security yung mga ganun ang karakter ng mga pera na yan. Wala, meron yatang requirement doon, proof of success or something like that na naging matagumpay yung paggamit ng pera do sa intelligence operation. Hindi ngayon nakasaad do sa regulasyon kung ano ibig sabihin ng matagumpay, 'di ba? Tapos Opo. nagkaroon pa ng parang napaamin pa yata ni Attorney Ferrer na dahil nga sa confidential nature, talagang sadyang meron niyang karakter na sikreta na hindi talaga binubunyag. Opo. Pero wag ka, Alvina, Doris, yan talaga ang kailangan sundan yung 2015 at mukhang sa pagsisiyasat at sa masusing na pag-imbestiga ng COA, hindi talaga nagawa ng tama, hindi talaga napunta sa tamang paggastos o na-explika ng VP kung bakit
yung mga pondo na yan ay tama yung paggamit. Opo. Ang sabi daw, ang plano ay magkakaroon ng meeting at sila ay babalangkas ng mga espesipikong guidelines tungkol sa mga ganyang klaseng procedural. Hindi pa kasi to fraud audit. Ayun ang sinasabi So hindi mo natin nga. malalaman kung fraud ba talaga si Yes. Piatos na yan, si Miggy Mango na yan. Yes. Wala pa tayo dun. Yun yung napag-usapan minsan na ito ba ay kapabayaan lamang o sadyang dinaya o niloko ang gobyerno. Pag lumabas yun, sadyang niloko, fraud na yun. Ayun. Yan ang fraud audit. Kasi paano mo naman sasabihin na pwede bang kapabayaan lang yun na kung ano-ano lang at kinengkoy lang yung mga pangalan. Ngayon, sa dami niyan, lumalabas na parang sinadya mo, ginawan mo ng sistema para malinlang at maloko yung mga auditor at para hindi talaga malaman kung ano nangyari dyan sa perang yan. Yun ang fraud. Opo, o kumaga wala pa tayo doon. Kumaga nag-comply ka Oo. sa liquidation. Binigay mo yung mga resibo Binigay mo yung mga resibo. Sabi ng COA, mukhang may hindi akma rito. Pero as to whether fictitious o binulsa mo yung pera, wala pa tayo doon. Wala pa. Wala pa. Ngayon, pati ang pagbibigay ng mga report, naalala nyo, tinanong yata nung, kailan ba yun, nung isang araw, kung bakit lumaktaw daw, hindi na daw dumaan doon sa notice of suspension, dumiretso na doon sa sa notice of disallowance. Kasi nung mga nakaraang araw, inexplika, di ba? Audit memorandum muna, notice of suspension, hanggang notice of disallowance. Doon sa isang sitwasyon yata, dumiretso doon sa notice of disallowance. Ang sagot ng testigo, paano, doon sa sinumpang salaysay nun si Acosta, ay yung mga sinulat niya doon, may pag-aamin na illegal nga yung paggamit ng pondo o kung saan nila ginasta. So, wala nang suspension yun. Kung illegal, diretso na tayo doon sa notice of disallowance. Sige. Now, again, uulitin ko. Meron nangyayaring ganyan dahil kulang sa kaalaman, ignorance or lack of knowledge or lack of understanding. Pero meron din nangyayaring ganyan dahil sinadya na talagang nakawin o kunin yung pera. Ayun. Sige, hanggang dyan muna tayo, Attorney. Maraming Okay. salamat po. Ayun, ang tawag pala doon, compliance audit. Ayun yung Compliance testimonya. audit. Pero Tama, ang tama kailangan natin, fraud audit to determine kung Kung binulsa. fraudulent ba ang... Kung may pagnanakaw talaga. Kung binulsa. Alam. Okay. Thank you, So, Attorney. maliwanag. Maraming salamat po, Attorney. Mabuhay po Thank kayo. you, sir. Magandang umaga, Alvin. Magandang umaga, Doris. Magandang umaga, mga kababayan. And to everyone, good morning. Good morning, sir. Good Si morning Attorney po. Jose Roy III, dating dean po ng Law School ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila at one of the defense lawyers also of the Corona impeachment Kulang na trial. lang sabihin ni Attorney Roy, good morning, classmates. Old school yun, partner. Nga, old school Oo. siya. Lolo ko talaga, oo. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, ang sarap